Hi mga kajobang, Sir Dance DIY. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang usap-usapan hindi lamang ng mga Marites o ng mga Beatlemania, kundi lahat ng nakapakinig nito ang The Last Beatles song na Now and Then. Marami ang nagtatanong, paano nga ba nabuo ang awiting Now and Then? Matagal nang wala si John, si George, at ang natitira na lamang ay si Paul at si Ringo. So bago natin sagutin yan, mag-intro muna tayo. Mga kajobang, paano nga ba nabuo ang The Last Beatles song na Now and Then? Marami kasing naiwang demo tape si John Lennon bago siya ma-assassinate noong 1980. Taong 1994 nang merong ibigay si Yoko Ono na isang demo tape kay Paul McCartney. At yan yung naririnig niyong boses ni John Lennon sa awiting Now and Then. Taong 1995 naman nang pumunta si Ringo Starr at George Harrison sa studio ni Paul McCartney para pakinggan nila yung demo tape na yan. Yan din yung parehong taon kung saan na-release ang Free as a Bird. Habang nagre-record silang tatlo ng Real Love at saka yung Free as a Bird, susunod sana nila tong Now and Then. Kaso, nung pinakinggan nila, parang naubusan sila ng oras dahil nahihirapan silang himayin yung boses ni John Lennon tsaka yung ilang maririnig na tunog dun sa demo tape na yon. Dahil sa hindi pa ganun ka-high-tech ang technology during that time, kaya naisipan nilang itigil ang kanilang ginagawa dito sa Now and Then. At doon din nila na-realize na talagang kulang na silang Beatles. Taong 2001 na nagluksa ang mga tagahanga ng Beatles dahil sa pagkawala ni George Harrison. Dahil sa pagkawala ni George, tuluyan nang naisantabi ang proyektong The Last Beatles song na Now and Then. Hanggang sa taong 2021, 20 taon makalipas mawala si George, nilabas ni Peter Jackson ang Get Back movie. Dahil magandang pagkakagawa ni Peter Jackson sa pelikulang yan, medyo high-tech na yung mga ginamit niya, napag-usapan muli noong 2022 na ituloy ang proyekto sa Now and Then. Kaya dun sa demo tape ni John Lennon ng Now and Then, sa tulong ni Peter Jackson, nahimay-himay niya yung boses ni John Lennon, yung piano, dahil yan sa makabagong teknolohiya na available na ngayon. Si Paul McCartney ang tumugtog ng bass habang si Ringo Starr ang umareglo sa drums. At gaya ng nasabi ko kanina, yung boses ni John Lennon na nahiwalay ni Peter Jackson, yun ang ginamit syempre, hindi rin mawawala ang kontribusyon ni George Harrison. Pag pinakinggan nyo yung Now and Then, meron diyang guitar solo. At yung guitar solo na yon ay estilo ng nag-iisang George Harrison, bilang tribute na rin kay George Harrison. Isa pa nga pala, sa mga awitin ng The Beatles nung araw, kagaya ng I Am the Walrus, meron niyang mga tinatawag na string instrument part. Ang umaareglo niyan ay walang iba kundi si George Martin. Si George Martin nga pala ang tinaguriang The Fifth Beatle o ikalimang miyembro ng The Beatles. Dahil halos lahat ng mga awitin noong araw ng The Beatles ang umaareglo sa string part si
George Martin. At dahil wala na rin ngayon si George Martin, kinausap ni Paul McCartney ang anak na si Giles Martin para siya naman ang aareglo dito sa awiting Now and Then. Sino ang mag-aakala taong 2023 kahit wala na si John Lennon at si George Harrison, nakakanta pa si John Lennon, nakatugtog pa ng solo guitar si George Harrison, at nag-lead guitar pa si Paul McCartney, at inareglo ni Ringo Starr ang drums, at nabuo nila itong The Beatles' last song na Now and Then. Ang galing, di ba? Hindi natin sukat akalain na dahil lang sa isang demo tape na naiwan ni John Lennon, magkakaroon pa silang 4 ng isang last song. So mga kajobang, ngayon naman, pakinggan natin ang Now and Then. Again, kung kayo bago lang sa aking channel, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Ako po si Sir Benz DIY na lagi nagsasabing ang musika ay buhay, kaya lagi nating iingatan. Mabuhay ang Beatles! Paalam! Mabuhay po tayong lahat! Now and Then, The Beatles' last song. Babush!